Muli ako nakatanggap ng isang mensahe sa isang concerned citizen na may isang matandang babaeng naninirahan sa gitna ng kagubatan. Kaya agad kong pinuntahan upang makilala at mabigyan ng tulong. 76 years old at nag-iisa ito sa kanyang tahanan. Simpleng bahay at walang maayos na kagamitan. Tanging hanap buhay ang paggawa ng walis. May 3 raw siyang anak, ngunit sa hirap ng buhay, kinakailangan nilang magtrabaho para sa kanilang pamilya. Kung kaya, naiwan si Lola na mag-isa. Mahirap pa ng buhay niya, pero hindi ito naging hadlang sa kanyang pangangailangan sa pang-araw-araw. Dahil may mga tanim ng gulay raw siya na kanyang inaasahan. Nag-iisa man siya sa kanyang tahanan, tanging hinuhugutan niya raw ng lakas ang Panginoong Diyos na nasa itaas. Ano ang pangalan ninyo? Alexander po, tsaka po itong batang ito si John Carl. Siya? John Carl po. John Carl. Alexander. So isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So ngayon po ay may isa tayong tutulungan dito sa gubat. At kasama natin sina Alexander. Opo. Sina Alexander at si John Carl. At yun nga po, meron po tayong panibagong natuklasan po dito sa gubat. So nag-iisa pong matanda. So tara po, puntahan po natin si Lola. Tara to'y. Ito lumang bahay kubo. Ayan si Lola oh. Hi Lola. Gandang hapon ho. Ano pong pangalan nila, Nay? Kabuuhan ng pangalan ko. Liwayway. Nanay Liwayway. Sais. Ilang taon na po si Nanay Liwayway? Ay, ako ay 76. 76 years old na po. Ay sino pong kasama niyo pala dito? Ay, ako lang to'y na mag-isa dahil ang anak ko ay tatatlo ay malalayo. Sila ay may mga pamilya na. Kahit po apo, wala kayong kasama dito? Ay, mayroon ng akong apo ay hindi naman pwedeng ko mga binata na. Yung iba'y may asawa na. May mga trabaho, kaya hindi ko pwedeng pindingin dito. Walang mangyayari sa buhay din nila dahil sila mabuti kung mga ganyan man lang kalalaki. So paano pag may siyempre nanay, di natin masabi yung panahon ang buhay natin. Mamaya mahilo kayo, ay, matumba. Paano po ang sitwasyon nung pag ganon? Ay, Totoy, dito sa akin pag-iisa dito at pagbat nung magkaasawa, yung huli kong anak na nagkaasawa ay hindi lang 2 taon. Marami ang pagsubok ang Panginoon sa akin. Pero ako, sabihin ko sa iyo, ako ay isang born again na may takot sa Diyos. Umiiwas ako sa lahat ng masasama na isang pagkakasala sa Panginoon dahil ang Diyos ay ako'y takot sa Panginoon. Yun lang ang pag-asa ko sa buhay ko dahil pag ako ay nagkakaroon ng problema at talagang marami na, ang Panginoon lamang ang tinatawagan ko, subalit talagang may himala na naghihimala sa buhay ko, kaya andyan ang aking matibay na pag-asa. Opo. So bali, every time na may problema po, kay God lang po lumalapit lagi si nanay, no? So, paano po pala nanay dito yung mga pangangailangan po ninyo? Siyempre, matanda na po kayo nanay. Matanda na nga ako pero talagang doon sa mag-ulam nito, Opo. Diyan ako nag-aano ng kaunting hanap buhay na pambili ko ng aking pangangailangan sa araw-araw. Opo. Sa mag-ulam nito dahil ako ay nagkakatay ng manok na mga pambinta nila. Saka ako ay nag-aano din ng walis. Pag ako ay nagbebenta po? Ako ay nagkakayas ng walis at pero
ay marami na ang may alam sa akin na ako ay may walis, ay di pagkakailangan nila, nagsasabi na lang sila sa akin. Dahil ang ano ko ay almuhanan pa sa akin. So yun po yung pangunahin yung pinagkakakitaan, yung paggawa po ng walis. Wala. Walis at saka yung aking ano dito. May mga walis ako dyan nakaano, saka yung sa pagtagpuan nga sa mag-ulan nitong sa pagkakatay ko ng manok. Yun ang parang aking inaasahan sa araw-araw kong buhay. At saka, doon sa amin sinasahod na senior, ay yung baga naman sa tagal sa loob ng 1 taon, sa tagal ng 1 taon. Opo. 1 taon, 1 beses Opo. lang. Pero nagkakasya-kasya din. Mm. Hindi ko pa nagagawang manghingi at mangutang sa mga kahanggan. So may pumunta ka man dun sa kapitbahay pero may trabahong gagawin po. Meron din naman akong ano. Nanay, no? At ang gusto ko ay yung habang ako'y nabubuhay at may kaya ay ako ay magpakabuhay ng maayos, maganda sa akin sarili. Hindi ako nangingialam ng hindi akin. Ayaw kong makinabang ng hindi akin. Dahil alam kong kasalanan. Napipil ko po yung ano nyo, yung parang aura. Iba yung aura nyo, nanay. Yung parang magaan sa loob. Ano po? Ako'y kahit nag-isa dito, ako ay masaya. Dahil ang Panginoon Diyos ay hindi. Lagi siya lamang ang kinakausap ko at siyang nagbibigay sa akin ng kasiyahan at kapayapaan ng aking buhay. Kahit na ano sabihin ng mga taong nakakarating ditong palibasa nga ako'y nag-isa na hindi na alam yung sa mga oras na pagdating ng ikaw ay nangailangan. Pero may awa din. Hindi ka po pinapabayaan ni God. Ano po, nanay? So matanong ko lang, nanay, bakit po mas pinili niyo yung ganitong buhay na mag-isa po kayo kaysa sumama po sa mga anak po ninyo? Mga anak. Bakit po? Ay, awan ko baga, pero ako ay mabait sa aking mga anak. Pag ako ay mayroon, hindi ako makakatiis nang hindi ko sila bibigyan. Pero sila naman ay kaalis pa rin nga yung isa. Lagi din naman silang napunta dito. Opo. Kaya nga lang, ay talagang pag sila'y nag-alisan, ay doon ako parang nalulungkot. Opo. Pero pag ako ay nalulungkot na, kinakausap ko na ito yung Panginoon, baka hindi ka maniwala. At talagang yan ang nagbibigay ng kasiyahan at kapayapaan ng aking buhay. Pagbuhat ng makilala ko ang totoong Diyos na buhay. Ayaw ko nung ako ay ganitong malakas pa, ay pasanin na ng aking mga anak. Gusto ko ako ay magpakabuhay pa ng maayos sa akin, sa aking sarili. Pero wala po ba kayong ibang nararamdaman, mga sa katawan, nararamdaman sa katawan? Wala po. Awa naman po ng Diyos, wala. Sa araw-araw kong buhay, sa dami din ng trabaho ko dito, ang aking paligid ay nalinis yan. Nang ako lamang talaga, pagdating ko sa galing sa mga eri, talagang ako'y nagagamas din, nagatabas yan, nagakon pa ng walis. Pero talagang nakakaramdam ako minsan ng pananakit ng aking katawan dahil sa pagod na rin. Pero talagang wala akong ibang kinakausap na hindi ang Panginoon. Diyan ako humihingi ng awa at tulong na ako'y tulungan, kaawaan, na ang aking nararamdaman ay pagalingin. Hinihingi ko talaga sa Panginoon niya, pero talagang pinagkakaloob pa sa akin. Mamalay lang ako, umayos na naman ang pakiramdam ng aking katawan, di kinabukasan, panibagong ano na naman. Ganon talaga. Na hindi ko nakakalimutan ang magpasalamat at humingi ng tulong sa Panginoon Diyos sa araw-araw kong buhay. Yan ang aking gawa sa araw-araw kong buhay. Tunay nga naman po, nanay, dahil every time na may problema tayo, kay God lang tayo lumapit at walang imposible po, nanay, no? Na pag nagkaroon ng problema, talagang totoo. Totoo po yan, naniniwala po ako dyan. Dahil sa mga himala na nangyari sa buhay ko, ayan ang talagang totoong nagpatibay sa akin na talagang may Diyos na buhay, na pag ikaw ay nagiging totoo at tapat, ay talagang tumutulong sa iyo pagdating sa pangangailangan mo. Ay sinong aking autusan dito? Sinong aking atawagan? Napakalayo ng aking tawagan. Talaga po yung bahay ni nanay ay malayo po sa kalsada. Talagang rough road po yung dinaanan namin. May isang bahay nga dyan ay malayo. Kahit pa ako maghihiyaw dito, hindi talaga yun mapapakinggan. Ay, kanino po pala ito, nanay? Ayan ay sa aking anak. Ay kanina'y naandyan. Pakita mo to. Nagakuha lang sila ng kanilang
Nagkarga ng kawayan, may niyog, may bahay yun sa Pinamalayan. Apo. Balod din po muna na namamalagi. Hindi naman namamalagi dito, pero naandun siya na mayroong kaunting hanap buhay sa palengke. Yun lang, wala ding ano yung anak ko. Hindi nga laan talaga magkapag-stayin dito, lalong walang mangyayari sa buhay na hindi kakikita sa pang-araw-araw mula ang gastusin man lang. So, kailangang magtrabaho para din po sa pamilya po, ano? Ang trabaho niyan, mahirap din yun. Sa palengke lang maghakot ng mga tinda-tinda. Pero nanay, ano po yung mga bagay na nagpapasaya po dito? Ang aking pinakang kaaliwan na laan dito ay mag-ano ng mga halaman na mapapakinabangan. Maglinis po, ganun po. May ilang punong niyog, may ilang punong saging na sa oras naman ng ano ay talagang mayroon ding pakinabangan. Yung sa akin na lang ay wag na lang bumili. Ako ay may mga gulay-gulay diyan, hindi ako bumibili ng gulay. Kung gusto kong maggulay ay meron na akong napitas na. May sitos na. Ay yaan ay tanim niyo po Nay? Oo. Galing ko dyan sa paligid. At ako ay naanong kumain talaga dahil alam kong ang mga gulay ngayon, binabasa talaga ako. Ako'y ayaw kumain ng basa sa mga lason-lason. Talagang itong aking ano ay nagsisikap ako na talagang walang abono yan, walang lason. Sabi ko, gusto ko yung malinis ang aking kakain. Ako lang ay nag-iingat sa sarili ko. Ang gusto ko, habang ako'y nabubuhay, ayaw ko nung ako ay mayroong sakit, magkakasakit ng, sa bagay, lahat ng tao ay may kamatayan at yan ay kukunin talaga ng Panginoon. Pero ang hinihingi ko lang sa Panginoon ay kung ako man ay kunin ng Panginoon, ayaw kong matutulad doon sa ibang nakikita ko dyan na hirap ang katawan, hirap pa rin yung nag-aalaga. Kung ako ay kukunin man ng Panginoon ay gusto ko ay nasa magandang katayuan ako. Pero nanay, tingin ko sa katawan parang di siya 76, para mas bata po doon. Mga 60 plus lang, ano nanay? Ako ay ganito kapag hindi na ako nataba. At ako'y ang liit na kumain. Pero pag gutom-gutom, ako'y kumakain. Ay maliit nga lamang ang kain. Opo. Tsaka maganda po dito yung kinakain niyo po, yung tanim niyo po niyo mismo, no? Talagang hindi ako kumakain talaga ng yung mga bili na mga ano talaga sa kwan. Ay talaga, totoo hindi ako. Ay awan ko, basta hindi naman ako namumula sa kwan ay talagang pinagsisikapan ko na ako ay magkaroon talaga ng sarili ko talagang para sunod ko yung gusto ko kung ano siya. Bali yan nanay, matanong ko lang, yan po yung mga ginagawa niyong walis. Ito po, walis. Ay, oo, ito ang aking, ako yung nagkakayas dyan. Magkano po ang isang ganyan? Pag nabuo na ho lahat? Yung isang walis. Isang walis po mismo. Ay, yung ibang mga kumukuha dito sa akin ay conforme sa sa gusto nila. Ang sa akin ay kasama na rin ang pakikisama ko. Kung magkano man ang ibigay nila, ay tanggap ko. Ay, ibig sabihin nanay, walang presyo. Ay, hindi ako na nag-presyo dahil ang karamihang nakuha sa akin ay mga kahanggan din lang. Ay, ayaw ko noong basta sa akin ay kasama ang pakisama ko dito. Ay, ayaw ko noong ako ay magbalor ng malaki. Sa bagay, ito ay akin pinagpaguran din. Pero sa akin ay sapat na. Kung gaano man, pwede din na yung wala. Kung talagang wala, pwede din na wala. Parang, kung anong may bigay nyo sa akin, tatanggapin ko. Ganun po. Napakabait ni Nanay Liwayway. Kasama ko dito talaga. Dahil hindi din mga iba ang mga kumukuha sa akin. Grabe po, ano. Paano nanay, ito po. Ay, ito pala yung pwede po tayong pumasok sa bahay nyo, nay. Ay, pasukin. Para makita mo. Pasukin natin yung bahay ni nanay. Ay, tingnan mo naman ang bahay ko dyan at talagang kahit na ganito po ay malinis po nanay. Napansin ko po. Ay talagang Ay, pasok tayo dito. Pinakang ni Nanay Liwayway ay ito po, lupa. Marami ang kalat dyan. Tapos ito po yung binibenta niyang walis. Marami ang kalat. Maayos po yung niya, yung bahay niya malinis. Mga typical na lumang bahay po, ganun po yung tsura. Tapos dito po nakakumakain si nanay. May nagsasaing si Nanay Liwayway dito.
daming kalat, daming Mhm. baka kita inapanood niya sila. Ganda ng bahay ni nanay, no? So ngayon nanay magpapasko, ano po yung hiling ni nanay Liwayway? Ay, aba, ay parang ako ay walang masabi kung ano yung kaloob ninyo sa akin. Ay, sa akong pasasalamat. Kahit na ano naman ako kung ano-ano yung mga ano na yun. Ay, siyempre, kita mo naman lahat. Alam mo na. Ay, siyempre, nalalaan ko sa ano. Grabe, ano, Ay, ano bang masasabi mo? sobrang bait ni nanay, napaka-humble na tao. Ay, talagang ako'y ayaw ko nung ako ay siyempre kayo. Kayo rin ang nakakaalam mo. Ay, kung ako naman ay magsalita at baka hindi katama-tama ay. Kaya, kung ano yung inyo, padeser, kaawang gawa, ay ako ay doon ay malaking papasalamat sa Grabe, sobrang bait ni nanay Liwayway. Wala akong masabi sa mensahe niya sa atin. No? ay pagka ako talaga nalulungkot dito, talagang ako ay naluluwa, pero pag ang Panginoon ang aking kinausap, nawawala naman yan. Yung kasiyahan at kapayapaan ng buhay ko, ibinibigay ng Panginoon. Opo, tama. Talagang yan lang ang aking pag-asa dito sa aking pag-iisip. Kasi pag tayo lumapit talaga kay Lord, walang imposible eh. Every time kahit na nalulubog tayo sa problema, pero pag nanalangin tayo, talagang mararamdaman tapos parang luluwag na yung kalooban ba? Talaga, yung problema kasama talaga sa buhay. Opo. Pero, Pag pinasa Diyos mo po ay Ay. magagaan po nanay, no? ay gumagaan talaga. Dahil parang itinuturo sa iyo ng Panginoon yung karapat-dapat mong gawin. Hindi yung mga problema ka nang mag-isip hanggang makapag-isip ka ng hindi mabuti. Ay, Tama po. hindi ako ganun. Talagang si Nanay Liwayway, kahit na nag-iisa dito, pero si Nanay ay tumatawag sa Diyos kung paano niya malalampasan yung talaga. pang-araw-araw. No? Simple man yung buhay ni Nanay dito, pero ito yung pinaglilibangan niya, paggawa ng walis. Libangan ko na libangan, talaga yan. oo. Makabenta man siya, pero hindi niya hinahangad na mas malaki yung kita niya. Makatulong pa rin sa kapwa kahit na ganito yung buhay ni Nanay Kung ano ang Liwayway. kaloob sa akin. Opo. Tanggap ko yan. Nanay, meron kaming dala po para sa inyo. May bigas po kay Nanay. Eh, meron ako nga kaunti na dinala ng anak ko kahapon. Pero mahilig po ba kayo sa mga canned goods? Mga dilata? Yun po kasi ang dala namin. Ay, kumakain din naman. Papakuan natin kay Alexander. Salamat lamang sa inyo. Ako talaga ay sa mga taong nag-iintindi na nagbibigay na tulong sa akin talaga. Ako ay tuwang-tuwa at ang pasasalamat ko ay walang hanggan doon. Lalong-lalo na sa Panginoon sapagkat siyang kumikilos. Nanay, ito po yung dala po namin. Ang dami Sige po. Meron po diyang bigas. Meron po kayo dyan. Gulok, Nanay. Buksan natin. Sa inyo yan, Nanay. Para... talagang pag ako ay mayroon at kung mayroon wala talaga ay talagang tumutulong. Pero in-expect niyo po ba yung ganitong bagay, Nanay? May darating sa inyong tulong? Ay dahil may nag-ano sa akin Nanay, meron dyan. Salamat. Ang dami. Oy, para po sa inyo. Para kahit na ilang araw po ay makatulong po kami sa inyo. Ay, hindi Pamamalagi. lang araw to. Ang mga bilang sa akin yan, ang isang buwan yan. Ay, baka isang buwan na inaandyan pa yan. Alam mo, ang isang ganito. Dalawan mo. Ay, pinagdadalawan niyo po. Oo, dahil hindi ko mauubos ay masisira na. Maya ako, maliit pag ako kumain.
Okay, ay salamat. Anong dami naman yata nito. Nagkakape po kayo, Nay? May Nagkakape kape yan. din. Kape po. Tapos may asukal na rin dyan. Ang salamat. Talaga ng Panginoon ay kinikilos talaga. Ang dami pala. May asukal pa. So, yung mga kababayan. Kaya kung aking maiiganti sa iyo din. Wala na po. Wag na pong isipin yung igaganti. Ang mahalaga po ay nakapagbigay po kami sa inyo. Salamat. Sana ay magkaroon ka ng tagumpay sa lahat ng iyong hangarin sa buhay. Salamat. Paano ako kay nanay? Ang bait ni nanay, no? Talaga ng ay sana ay sa iba na ko ay Talagang na-appreciate ni nanay yung ganitong bagay na hindi natin expect na ganun, kasi minsan may binibigyan din kami nanay na parang parang wala lang, hindi nila na-appreciate. parang hindi mahalaga sa kanila. Opo, ganun. Ako kahit paano natanggap ko bigay sa akin ng aking mga kapwa ay talaga yan ay malaki ang pagpapasalamat. Sapagkat alam ko kasama ang Panginoon dun, siyang kumikilos sa buhay. Ayan. So yun mga kababayan, na yung kwento ni Nanay Liwayway. So yun, sa mga nais pong magpahatid po ng tulong para kay Nanay Liwayway, mag-message lang po kayo sa Rendags. At sa mga nais pong order ng ating t-shirt, singit ko lang po, Pugong Bihero Team t-shirt, mag-message lang din po kayo sa Rendags. At yung kikitain po doon ay itutulong din po natin sa mga tao na kailangan po. Ayan, Nanay, maraming salamat po sa inyong pagtanggap dito sa Salamat. Nanay. Thank you din po, at sana po ay mas marami pong blessing ang dumating sa inyo, Nanay, na. Sana. Salamat na lamang sa iyo. Alagaan yung sarili, Nanay, no po. At huwag masyadong magpakapagod, no? Mahirap pang magkaroon ng problema dito sa gubat. Wala kang mga tawagin. Ano po? Dahan-dahan lang sa pagtatrabaho para maano mo yung katawan mo din, no? Talagang ako ay matuos din nga sa aking katawan dahil ako naman pati sa ngayon ay ni pagsalamin, hindi ako nagasalamin. Malinaw pa po yung mata ninyo, Nay. Kita ko dahil ako ay lagi siyang magbabasa ng Bible sa aming Wala akong salamin, tuloy ang pagbasa ko ng Bible. Grabe, no? Ayan ay malaking pagpapasalamat ko sa Panginoon at edad kong ito ay yung mas bata pa sa akin ay hindi sila kahit may malalaking hindi sila makapagbasa o makasulat dahil 76 years old ay malinaw ang mata ni Nanay Liwayway. Malinaw talaga, kaya yan ay malaking pagpapasalamat ko sa Diyos. Hindi na ako gumagamit ng salamin sa ngayon. Salamat na lamang sa iyo. Yeah. At sana'y talagang iwasan ka ng lahat ng masasama at magtagumpay ka saan man ikaw makarating. Thank you po. So Nanay, yun nga po, papanik na po kami. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo po dito sa bahay ninyo. At babalik na lang po ulit kami dito para magdala po ulit ng ganito, Nanay. Aba, Nanay. ay, ikaw ay talagang, aba, ay ako talaga ay... Kahit na ilang araw man lang ay makatulong po sa inyo at ilang araw ay makapagpahinga kayo sa pagtatrabaho para sa inyong pangailangan din po sa pang-araw-araw. Salamat na lamang sa iyo. Talagang wala akong ibang ganti o maiibayad sa ito kung hindi malaking pagpapasalamat. So yun guys, at maraming salamat po sa inyong panonood, at dito ko natapusin yung vlog ko. Thank you po sa inyong panonood.